Yun nga. Gandang gabi sa lahat. Nakikita niyo pa ba ako? Madilim dito eh. Madilim dito sa area dito. Dito kasi liwanag eh. Madilim ba talaga? Grabe siya. Ayun you guys, napakasarap makita yung mga upuan sa gilid na uubos na dahil dumadami tayo. Diba? At saka napakasarap na habang nasa trabaho ko, ang dami nagla-live, di ko alam kung sinong susundan ko. Kasi sinong malapit dito eh. Kasi para marinig ko habang sa makina. Ano guys, given that live in other corner, nagiging blessing kayo sa other workers na sa loob ng planta. And after sometimes, di ba, you see me recording. This recording, at yung mga live natin yan, you don't know you could touch others' life. Minsan, kailangan nila ng Panginoon. Masusumpungan nila yung live nyo sa Facebook nyo. At ako magsasabi sa inyo, minsan umiiyak sila sa kwarto at papasalamat. Sumpungan nila ang Panginoon. By the way, I'm Brother Norman, Andrew Norman Olam. Sometimes they call me Norman. Pero mas gusto ko tawagin nila akong Doy eh. Kasi pag malayo, iba yung parinig ko, Soy. Di ba? Kaya minsan, piliin nyo na lang. Piliin nyo na lang. Soy. Huwag ko na dagdagan pa. Soy na lang. Anyway, thank you for this opportunity that you're giving me this pulpit for this time to serve you, to serve God and give the message from the Lord. And actually, last week, sabi ko nga, namimiss ko ang fellowship natin. And I was surprised na dahil mga bagong mukha, daming bagong blessing. Thank you for coming. And before I start, guys, think about it. We are just 5, 6, 7. But by the grace of God, dumadami tayo. By the love of God, hindi nila tayo pinapabayaan. Alam nyo, minsan, speaking the word of Jesus is something na sabi ko nga, it will make miracles into our life. Dati lang silang malit na fellowship nila, brother. Na ganito tayo. Sabi ko nga sa kanya, hindi na fellowship ang nakikita ko. Maybe someday, somehow, we will be a church, serving God, praising God. Amen ba tayo dyan? Amen. Amen. So upon here, guys, thank you. Ang topic ko ngayon is testing your faith. So before I go for that one, I'll just open my Bible for the 1 Peter 1:7. If you have an application to your phone, 1 Peter 1:7, so that you could read it also. I will read it loudly and clear. Sabi dito, that the trials of our faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Ulitin ko, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire. Okay? Minsan, ang faith natin kasi, we are being tested in a different way. Na kailangan tayo dumaan sa paghihirap, sakit, trials ng ating buhay. Alam ko, tayo minsan ay dumadaan sa mga hardship ng buhay. Dumadaan tayo sa pagkalayo ng pamilya na pinakamamahal natin. At ito lang ang masasabi ko, this message is for us, OFW. Sa ating mga magkakapatid dito sa simbahan nito, sa fellowship na to. Kasi the moment you give your life to the Lord, Satan will attack you. Gagawin lahat ng Satan ang dapat niyang gawin para sa'yo na manghina ka, ma-disappoint ka, mawala ang paningin mo sa Panginoon. Tama po ba? Minsan gagamitin pa niya ang pamilya mo. Minsan gagamitin niya ang mga katrabaho mo. Minsan gagamitin pa niya ang kakwarto mo. Kasi bakit? Kasi minsan ang Satan kasi natatakot na mawalan mga dabar cards yan eh. Real talk lang. Pero if you have faith in God, the more na binigay mo yung buhay mo sa Kanya, na sinambit mo, Lord, sa'yo na ang buhay ko, doon Kanya na-atakihin.
Doon mo na mararamdaman yung Satanas na sa paligid mo lang. The more you love the Lord, the more you will fear, the Satan will fear it. Bakit? Because God is our most powerful. Sabi nga doon sa Facebook, why should I be faithful for the creation kaysa doon sa creator? Diba? Satan is just a creation. God is our creator. And this moment, mga kapatid, always remember this, okay? Pag walang resistance, it means wala ka sa kalooban ng Panginoon. Amen po ba tayo dyan? Always remember, when you're receiving resistance, pag nakaka-receive ka ng trials, nakaka-receive ka ng temptation, nakaka-receive ka ng dismayad or wasting time sa sarili mo, sometimes it's a testing. Sometimes God will give you tests or sometimes Satan will attack. Ang buhay natin dito sa baging OFW, masakit, mahirap, malayo sa pamilya. Tama po ba? Pero ito po, sasabihin ko po sa inyo mga kapatid. Once you have the Lord our God, our Savior in heaven, you have peace of heart. May kapayapaan, may pagmamahal, lalo-lalo na may masasandalan po tayo. And it's hard to say na pag minsan kasi hindi natin mawawala sa pagiging isang Pilipino yung magbukmok. Normal lang po yun. Kasi alam mo, pagkatapos ng pagbukmok mo, alam mo may masasandalan ka, may malalapitan ka. Pag manalangin ka at nagbasahan ng Biblia sa kwarto mo. And it's good to say na tayo po yung nakakakilala sa Panginoon at alam po natin hindi niya po tayo papabayaan. Amen po tayo. Alam natin ang Panginoon nandiyan na sa atin tabi. At nakakasarap lang po sa puso na in every moment na nandiyan ang Satan aatakihin ka, alam mo, mas makapangyarihan ng Panginoon na malalapitan mo. Mas malakas ang Panginoon. Walang makakatalo sa kanya. Gagamitan ng Satan lahat ng kaya niyang gamitin para masira ang buhay mo, mawala ang tingin mo sa Panginoon at paniniwala mo sa Kanya. But if you will still read the Bible and have your faith to God, nothing is impossible. Hindi ka, you will never be shaken. Because God is all-powerful. Ito ang sabi ko dito Pag walang trouble sa buhay mo, doon ka na matatakot. Bakit? Nasa tabi ka na niya Kakampi ka na ng kalaban Diba? Kampante ka sasabihin ni Satan, huwag mo nang galawin yan. Sa atin na yan. Tama ba? Dabar cards na yan Kagalawin mo pa ba? Siyempre hindi. Ganon ang kalaban. Ganon ang Satanas. Ganon ang pag nawala ang paniniwala mo sa Panginoon. Sabi ko nga, katingin following Jesus, di ba? Following Jesus includes blessing. Following Jesus includes miracle. Following Jesus includes breakthrough. But, remember this guys, mayroon blessing, may miracle, may breakthrough, but following Jesus includes pain and suffering. Pain and suffering. Sakit at paghihirap. Pero, iibahin ko po ang perception nyo sa sakit at paghihirap nito. I will try my best to explain to you guys what is pain and suffering. Dahil sino ba po dito ang nagsasaktan? Gustong nasasaktan? Wala po, di ba? Pero pag sinabi ko, pag nasaktan ka, may purpose sa Panginoon. Sino may gusto nun? Pag nagsasuffer ka, may plano ang Panginoon sa future mo. Sino may gusto nun? Itong pain and suffering na to, tatandaan yung mga kapatid. The more you have pain, the more you have suffering, the more you will grow with the Lord. Ang mga bata, pag binakuna, masakit. Pero alam nyo, may dahilan. Tama po ba? Pag nag-gym ka, alam mo masakit. Pero may purpose. Tama po ba? Sabi nga ako dito sa sinulat ko kanina, keep moving forward, keep praying, keep trusting why God has a greater blessing for us. Remember, Satan can see what God greater plan for you in the future. That's why he always attacks you, including pain and suffering. Gagamitin niya ang pain to stop you. Gagamitin niya yung
suffering to destroy you. Now, as I've said, iibahin ko ang perception natin sa pain and suffering. Okay? Para ka lang ginto na pinadaan sa apoy para kuminang. Para ka lang diamond na pe-press, na pe-pressure para kuminang. Para lang tayo pinalayo sa pamilya natin para maging matatag at magtiwala sa Panginoon. Amen. I'm not playing this word, but it is our reality. We do this for our family. We do this for their own sake, not for our sake. But kailangan natin ng Panginoon. Tama po ba? Alam natin, di niya tayo pababayaan. Sabi nga dito sinusulat ko to. Huwag na huwag ako magtataka sa sarili ko habang tinuturo ko to. May mga disturbo o may maninira o may manggugulo sa atin. Sa isip pa lang natin, sa isip pa lang natin habang nakatayo ako dito, inaatake ng Satan yung mata mo, pababa. Inaatake ng Satan ang bunganga mo, bumuka. Why? Because this word about the Bible, about faith, trusting God, is something that Satan's fear of. Because Satan, paulit-ulit ko na lang ito yung kalaban, baka mamaya sabihin niya, ba't ako na naman? Which is the reality. Satan will use everything para hindi mo makuha yung message. Satan will use this, something na sinasabi ko, aantukin ka para hindi mo ma-receive yung salita ng Panginoon. Biruin niyo po, pag magbabasa ka ng Bible, you will receive knowledge, wisdom, and understanding. Pero try mo hindi mo basahin yung Biblia, makukuha pa ba? Minsan mananalangin tayo, Lord, tulungan mo ako, kausapin mo ako. Lord, help me, build myself. Nandun lang siya. You're praying. Yes, I understand. We pray. We serve God. Paano mo siya masaserve? Paano mo siya maintindihan kung nandito lang siya? We have the application of the Bible. Pero mas bubuksan mo pa yung Mobile Legend or Facebook. Guys, this is just only a reminder, but this is the reality. If you want God to speak into your life, seek God. Sabi ko nga, madali na lang ngayon. Tap na lang ako ganyan. Yung verse na kailangan mo ilagay, malalagay. Pero pag minsan, pag-tap mong ganun, Facebook, anong balita ngayon? GMA 7. Okay. Diba? First day in the morning. Reply na ba crush ko? Pauta kay delete. It is just a joke, but this is something na the moment you open your eyes and you didn't spend it to the Lord, it's something that you will lose a perfect timing with God. Why? The moment you open your eyes, it's peaceful and calm, that you can give everything to God. Speak to the Father. Lord, take away all these troubles. Take away this pain. Alam niyo po mga kaibigan, dati ganyan rin prayers ko eh. Lord, tanggalin mo to. Lord, tanggalin mo yung sakit ko. Lord, tanggalin mo tong troubles ko. Pero yung binigay ko yung buhay ko sa Panginoon, Lord, give me more pain, give me more strength, because I know it will pass away. It is just for a season. Yung pinagdadaanan po natin dito, sabi ko nga sa iba 2 years lang to, kaya natin. 1 year lang to, makakapagbakasyon na ako. It is something na maliit na bagay, pero alam mong kaya mong lagpasan dahil nandiyan ang Panginoon. I will just open another Bible scripture in Matthew 26, verse 41. Matthew 26, verse 41. Watch and pray that ye enter into the temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Mahal ko ang Panginoon. Pagsisilbihan ko siya. Mahal ko siya, mananalangin ako. But the flesh is weak, tulog muna ako. True or not? It is written upon here, the spirit indeed is willing,
but the flesh is weak. Nasa puso mo ang Panginoon. Pero minsan talaga pag inatake ka, makakatulog ka talaga. Pag minsan nilapag na sa yung borsode sa buong barkada, matutokso at matutokso ka. Pag minsan pag nilabas na ang gitara, nagtugtog na ng Parokya ni Edgar, mapapaka at mapapakanta. It is something na sabi ko nga, it will use you. Papaguring ka niya para makalimot ka sa kanya. Gagawin niya ang lahat para malimutan mo siya. But God is stronger and He will remind you. Kaya nga mga kapatid, I always encourage you, please come to every fellowship. Because there is always a reminder for you. Kasi ang reminder, pag nakalimutan mo, ma-remind ka, malilimutan mo siya. I promise you that. Once you forget to come to the fellowship at naging daily habits yun na, mga kaibigan, mga kapatid, nakakalimutan niyo po siya. Kahit sabihin mo na sa puso mo, Panginoon, but once Satan's attack you, at naging daily habits mo na ito, I promise you, we will get lost. That was me before. Some of you, you know me, kung gaano ako nawala sa Panginoon. Some of you, you know me better what kind of Andrew I am before. Pero I gave my life back to the Lord to trust and to serve Him. Kaya kahit anong trials dumating sa buhay ko, sabi ko nga, mas hindi ko na kinakatakutan ang kamatayan, mas kinakatakutan ko makilala ko yung mga loved ones ko magpunta sa impyerno. I'd rather die serving God, praising God, worshiping God, sharing the gospel. Kaysa mamatay ako, hindi ko na share yung mga gospel sa mga kapwa kong kapatid. Kasi malaking pagsisisi para sa akin, makita ko yung mga kapatid ko, nasisisihin ako. Brother Andrew, di mo sinabi sa akin katotohanan. Think about it, guys. Your wife, your son, your father, your mother. Maybe someday they will tell you, bakit di mo sinabi sa akin katotohanan? I told you, Satan will use everything for you. But as of now, I'm telling you, gusto nyo ba nandun kayo? Pag yuko nyo, makikita nyo. Reality check. Kaya isang asawa, kaysa isang anak mo, sasabihin sa'yo, bakit di mo sinabi sa akin? Faith. Testing your faith. I'm encouraging you guys. Sometimes it's hard to tell them na isa akong Kristiyano. Pero mas masakit pag di nyo sinabi sa kanila ang katotohanan. Kasi gusto ko sana ma-open up sa puso nyo. Hindi lang naman tayo ang kailangan sa lahat. Namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan. Kaya lang walang nakakaalam. I mean, to make the story short, madami sa atin hindi na tumatanggap sa kanya. Madami sa building dito sa atin na hindi naniniwala. So that's why I'm encouraging you. Tell your family. Tell your loved ones. Guys, madali lang. Now, this is not part of the message, but tinamaan ako eh. What if someday nag-rapture, naiwan sila dito? Kinuha tayong lahat. Think about it, mga iniwanan nyo. Mga mahal nyo sa buhay. Habang tayo paakyat sa langit, nasan sila? Sabi ko nga dito sa Matthew 26:41 eh. Basahin ko tong verse 39. Eh, yung bago mapako ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo, sabi niya, "Oh my Father, if it possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt be done." Sabi nga, not my will, but your will be done. Always follow the will of the Lord.
And mas maganda ang pangarap niya sa inyo. Mas maganda ang gusto niya mangyari sa buhay niyo. Sabi ko nga dati, prayer ko, Lord, iwas lang, iwas. Pagaling lang, pagaling. But time goes by, sabi ko nga, Lord, if I'm handling this kind of situation, strengthen me, mold me, help me. Kasi alam ko yung purpose ng pain at suffering. You will not put me in this kind of situation. You will not put me in this kind of suffering na wala kang magandang purpose sa buhay ko. Sometimes God is putting you there to make you grow. Sabi ko nga, para ka lang isang seed na nilagay sa ilalim ng lupa ng puro kadiliman. At di mo nakikita ang sarili mo nag-grow. But time to time, if you're trusting God, time to time you're serving God, I promise you, you will be just like the mango tree. Tutubo, lalaki, at balang araw, mamumunga ng madaming mangga. If you trust God. Now, what type of seeds are you? Sabi ko nga, iba-ibang type of seeds tayo meron. But I pray, someday, we grow greater to what we expected. Why? Because God is greater. And His plan is more powerful and great in our life. Sabi ko, it is something na psychological, illogical, but it is true. Iba-iba man tayong puno, pero lahat tayo magbubunga. If you put your trust to the Lord. That's why God is testing our faith day by day to make us strong. Kung mahina tayo sa faith natin, Brad, mga kapatid, siguro wala na ako dito. Di ba? Siguro itong fellowship na to mabubuwag. No. God is powerful. Kaya sabi ko, I'll keep on praying, Lord, make this fellowship at church. Make this fellowship a wonderful fellowship pag meron sila. Give them hunger to the Word of God. Kasi kung hindi ka nagugutom sa salita ng Panginoon at sa blessing ng Panginoon, paano ka? Pag nawala ka na naman sa landas, paano ka? Reality talk, galing tayo sa mundo. Masarap sa mundo, pero mas masarap sa Panginoon. Tapos alam mo, pagkatapos nito, gintong lalakarin mo. May corona tayo. At mas masarap kung kasama mo ang pamilya mo. Mas masarap kasama mo ang anak mo, tatay mo, nanay mo. Kaya sometimes, sabi ko nga, testing our faith is something na mahirap to your own thinking. Pero by God's grace and mercy and miracle, nothing is impossible. Kaya niyang buksan ang pintong nakasara para sa iyo at kaya niya isara ang pinto na di dapat para sa iyo. Kasi alam niya doon sa pinto na yan magiging trouble. Magiging worthless ang buhay mo. That's why every day I tell myself, Lord, guide me, strengthen me. I wish that it will be like you. Palakasin mo, Panginoon, guide mo yung pa ako sa tamang daan. I'm not perfect, nagkakasala rin po ako. But I know when I follow God, everything is impossible. To be honest nga, sabi ko nga sa inyo, hindi ako worthy nandito ako sa malayang lugar. Eh. Mas maraming compatible doon sa, sa Yokohama eh. But we are here. Bakit tayo nandito? God has a greater plan for us. Right? Let me open the Joshua 1:9. Minsan ganito mag-preach, pinapaulanan ko kayo ng verse. Kasi itong mga verse na to, maybe someday, somehow, will be your life verse. Diba? Dito kayo uhugot ng lakas sa Biblia, sa mga verses na binabasa ko. And sometimes, kasi ito, pag di mo binasa at di mo share sa ibang tao, ay meron palang ganun sa Bible. Okay, gets? Let me read Joshua 1:9. Sabi niya, have I not commanded thee? Sabi nila, be strong and of a good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed. For the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. Kahit saan ka man magpunta. So, ulitin ko, be strong and of a good courage.
Be not afraid, neither be thou dismayed o madismaya, for the Lord thy God is with thee, whither thou goest. Kung nasaan ka mang kwarto ngayon, room 2301, building C, building B, kasama mo ang Panginoon at huwag kang mangangamba at huwag kang matatakot. Lumapit ka lang sa Kanya, mga kapatid. This is a good example of a Bible verse na gusto ko niyong basahin pag uwi niyo sa kwarto. Dahil ang Panginoon, pag nilapitan mo siya, gagabayan ka niya. Iiyak ka sa Kanya, tutulungan ka niya. Satanas nga, pag umiyak ka, papansinin ka ba? Real talk lang. Sometimes He will just test you to make you cry. But He will not lift you up. Tama ba? Pero ang Panginoon, itataas ka niya. Tatanggalin ka niya sa kaputikan. Tatanggalin ka niya sa kautangan. Tatanggalin ka niya sa trouble houses na sabi ko nga maingay. God can do it. Let me just give you a good example. Yung katabi mo ba sa kwarto, kaya kanyang bayaran ng utang? Hihilig pa yan, hindi ka makakatulog dyan. Mag-aaway pa kayo pagising dyan. Pero Panginoon, He can make everything possible. Sabi nga ni brother, gulat siya, 1 year lang. Sana all. Di ba? But God can make everything miracle. Alam nyo, ang lamang lang natin sa iba, hindi tayo exempted sa trouble and trials eh. Ang kagandahan lang kasi sa atin, may special favor tayo sa Panginoon eh. Alam niyo special favor? Alam natin kasi, He's powerful. He will give us peace and grace. Yun ang kalamangan lang natin sa iba. Let me just give you an example. Pagpunta natin dito sa pagiging OFW, maririnig nyo sa iba. Eto, real talk, maririnig nyo sa iba. Malalayo tayo sa pamilya. Mahihirapan tayo. Bagong pagsubok na naman to. Ano na naman mangyayari sa buhay natin? Dahil nakukumpara na nila nangyari sa ibang buhay, sa nakaraan nila. Pero tayo pagpunta natin dito, sambit natin sa bunganga natin. Thank you, Lord, for answered prayer. Thank you, Lord, for this blessing. Thank you, Lord, dahil ginabayan niyo po kami at napasa namin ang medical. Thank you, Lord, hindi niyo kami binigyan ng sakit. Nandito kami ngayon nagtatrabaho. That is the difference. We have the special favor. Tungkol sa mga ibang kapatid natin. That's why I told you guys, minsan we need to encourage them. Tell them kung anong meron tayo. Tell them, kapatid, anong problema? Ganyan sa bahay. Sabihin mo kung anong meron ka. Panginoon ko, tulungan niyo po kami. Pwede pa kita pag-pray, kapatid. It is just simple, but powerful. Kaibigan, na pagdaanan ko na yan. Tinulungan ako ng Panginoon. Pag-pray natin. Nakakahiya man sabihin, nahiya. O sige, pag-pray na lang kita. Right? It is just simple as that you could encourage other friends or other people outside. Sasabihin mo nga, dati lang natin pinanalangin to. Answered prayer, di ba? Dati lang hawak mo lang resume, sabi ko nga sa last message ko. Dati lang papel to, resume. Tapos naging medical. Pagkatapos na medical, hawak mo na ticket mo. Is that a good blessing? Dati lang natin pinag-pray yung resume natin, yung interview natin. Ngayon nandito tayo sa biyaya ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat na nagmamahal sa atin. I just want to say, hindi ko lubos paano ko i-express yung pag-alakan ko sa puso ko. Nakilala ko yung Panginoon. Sana ganun din kayo mga kapatid. Na nararamdaman nyo rin sa puso ko kung gaano ko kagalak pag nakikita ko kayo dito sa simbahan na maliit na to. At nare-remind kayo sa salita ng Panginoon. At nahuhubog kayo sa salita ng Panginoon. Dahil alam ko, balang araw magkahiwalay-hiwalay tayo. Hindi nyo makakalimutan ng mga napag-aralan natin dito. At ito lang ang mapapabaon ko sa inyo, ang salita ng Panginoon.
Na kung ano man ang nangyayari sa buhay niyo, alam niyo may pupulutin kayo, alam niyo may bubunutin kayo, alam niyo may babasahin kayo. At kahit malayo tayo sa isa't isa, alam niyo hindi kayo iiwanan ng Panginoon. God is with you everywhere. Whether thou goest, mga kapatid. Plain and simple nandun sa binasa ko. Joshua 1:9. At ito pa ang kagandahan eh. There will be pain and trouble. It is for just a season. Tatandaan nyo, pag dumaan to sa buhay nyo, itong mga trials na to, itong pagsubok na to na dumadaan sa buhay, it is just for only a season. It is sometimes testing or it is sometimes trial. There are different between testing and trials. Alam niyo yan. For this season, you will grow. For this trial, you will pass. And after you pass, there is great glory in Christ Jesus. This is something na sabi ko nga, iibahin ko ang perception nyo sa pain and suffering. Iibahin ko pag iisip nyo tungkol sa pasakit na may purpose, sa suffering na may purpose. Dahil most of us, pag nasaktan tayo, ayaw natin nasasaktan, ayaw natin natutroko. Pero if God is with you, alam nyo may purpose. Alam nyo may pupuntahan tayo maganda. When you have God. So upon here, babasahan ko lang ulit kayo ng Bible verse. Sabi ko sa inyo, papaulanin ko kayo ng Bible verse para may mga baon-baon tayo. 1 John 4:4. Sabi niya dito, Ye are of God, little children, and have overcome thee, because greater is he that is in you than he that is in the world. Ulitin ko po. Because greater is he, God, that is in you, inside your heart, than he that is in the world. Higit makapangyarihan ng Panginoon kaysa sa mga tao sa mundong ito. Higit siyang tutulong sa inyo sa mga troubles and pain nyo kaysa sa mga kaibigan mo nagboborsodi. Di ba? Higit siyang makakatulong sa mga pinagdadaanan mo kaysa sa mga taong nilalapitan. God is greater. Sabi ko, God is merciful. God is powerful. And much more mararamdaman mo pag nakita mo na yung resulta. Sabi ko nga, yung may second point ako eh. Long route or delay, it is not a rejection. It is a preparation. Bakit long route? Training and testing. Remember the Israelites, napakatagal nila sa wilderness. God is testing them. Long route. Bakit Joseph, the dreamer, bago siya maging kaliwang kanan ng paraon, ang dami niya pinagdaanan, nakulong. Ano pa kasi nangyari sa kanya? Tinapon sa balon. Binenta. Diba? May training and testing. Bakit? Kung di mo pagdadaanan yung mga bagay na paghihirapan mo ngayon, kung di mo pagdadaanan yung mga trials mo ngayon, makukuha mo ba yung blessing ng Panginoon? Kung susuko ka na lang bigla. Sabi ko nga, bago natin makuha ang magandang trabaho nito, 5 taon tayo nagtatrabaho. May bigit pa, may 20 years pa, 14 years pa, may 8 years pa sa ibang trabaho bago nyo nakuha ang ganitong trabaho. But with God, we trusted God. We never give up. Nilaban pa nga natin to. Look at our now. Nasaan tayo ngayon? Minsan nga pag naiisip ko yung nasa labas kami nun, sabi ko, Lord, ako, nasa labas kami, naiyak ako eh. O sinuko ko lang pala't kagad yung Ohama dahil doon sa nangyaring yun na ako. Sa tingin mo ba nandito ako sa ibang bansa nagsasalita ng Panginoon? Salita ng Panginoon? I don't think so. Sa tingin mo ba pag binitawan ko yung Panginoon, binitawan ko yung salita niya,
May maririnig pa ba tayong sasalita sa harap na Androola? I don't think so. Kaya nga sabi ko, Lord, thank you so much. Bago ako umalis doon, sabi ko, I'll preach the word of God. Kahit 1 taon lang, Panginoon, bago ako umalis. Kasi ramdam ko sa mga kapatid ko na kailangan nilang Panginoon. And God used me. Naging training ground ko ang pagso-soul winning sa Yokohama. Naging training ground ko ang pagsasalita ng Panginoon, sa pagsasalita ng Biblia ng Panginoon sa Yokohama. Na nadala ko siya hanggang dito. And thank you for this opportunity. I thank God for this opportunity. Kasi ako po ang taong hindi ganito ang lumalabas ng bibig ko. But with God, everything is possible. Sabi ko nga sa inyo, bubuksan niya ang Biblia para sa inyo. Sasabihin niya sa iyo ang pagkakamali mo. But please, when you hear God's word, pag pinalo kayo, pag tinest kayo ng Panginoon, tanggapin niyo. There is a greater purpose. Tawa nga ako nung nagbabasa ako eh. Sabi kong ganun, babasa ako message, scroll ako. Ito may mga kaibigan tayong ganito. Jogging tayo. 8 a.m. sa baba. Magbibigay ng time sa kaibigan 8 a.m. sa baba. Sorry, but this is just an example. 8 a.m. Meron sasabi dyan, oo, sige, kita tayo. Out tayo. Pero pagdating mo sa baba, tulog pa ng alas 8. Tama po ba? Pero pag sinabi mo, Lord, para sa'yo to, bibigay ko buhay ko. Lord, nandito ako, pagsisilbihan kita, automatic. Alam mo sa puso mo, may blessing na parating. Alam mo sa puso mo, Panginoon, hindi kanya pababayaan. Alam mo sa puso mo, God will guide you to the right path. Tama po ba? Ayan po kaibahan ng magkakaibigan sa Panginoon. Ang kaibigan, na pag-iiwanan, na pagtutulugan ka. Pero ang Panginoon, 24 hours po, katabi mo, tinitignan ka, binabantayan ka. And this is what I want to tell you guys. It is a great blessing if you have Lord and Savior Jesus Christ. It is a great blessing when you wake up, God is with you. At kaya sarap iisipin na kahit mawala man yung kaibigan, ang Panginoon, hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. At hindi kanya makakalimutan kung saan ka man maiwan. He will always pick you up. Anak, dito ka. Nagkasala man tayo, nagkamali man tayo, nakalimutan man natin siya, pero siya hindi niya gagawin sa'yo. Papatawarin ka niya, mamahalin ka pa niya lalo, at bibiyayaan pa niya ang buhay mo. That is the difference. Let me open Romans 8:28. Romans 8:28. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Ulitin ko na lang itong verse na to. And we know that all things work together for good to them that love God. Lahat ng pinagdadaanan nyo, lahat ng nararamdaman nyo, at lahat ng trials nyo, may plano ang Panginoon. Let me just read it again to you guys. Pabaon ko lang sa inyo, pabaon no. And we know that all things work together for good to them that love God. Lahat ng trials, pain, and suffering na pinagdadaanan nyo works together for good to them that love God. Kung ano man meron ka ngayong kapatid, may plano ang Panginoon para sa iyo sa future. Don't give up your crown.
Minsan kasi tayo napapagod na tayo, yes. There are hard times, but God will give you strength. Because you know, God will give you your purpose if you will not give up your faith. Testing your faith is something na sabi ko nga, ito, all things work together for good to them that love God. Marirealize mo ang nakaraan mo sa ngayon ng kasama mo, Panginoon. Sometimes you need to just close your eyes at isipin mo ang nakaraan mo at pagbabago ng Panginoon sa buhay mo nung naramdaman mo kung gaano kanya kamahal. Tayo kasi minsan, hindi tayo makapag-move on, hindi tayo makapag-forward sa mga hirap natin sa nakaraan. Tama po ba? Just try to close your eyes and count your blessing kung anong meron tayo ngayon na wala tayo sa nakaraan. And tell me if God is not working to your life. Isipin mo ang nakaraan mo sa tayong meron tayo ngayon. At sabihin mo nga sa akin kung anong mga bagay na hindi ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Think about it. Ang daming ginawa ng Panginoon sa atin, pagbukilat pa lang ng mata natin. May set card na. Diba? Nakaraan ba nararanasan niyo yan? Pagbaba mo pa lang, may tindahan na. Samantalang kami ni Paring Rapi, lalakad pa kami sa gubat, makahanap na kami saging. Diba? Sabi ko nga, dati lang, dati lang kami naka-electric fan, sabi ko nga. Sorry for that. Kasi minsan kasi gusto ko kayong na rose ba na susurprise sa mga ganyan. Pero real talk lang. Hindi, real talk lang. Dati lang tayo naka-electric fan. Ito mga kapatid, totoo to. Dati lang tayo naka-electric fan at naiinitan. Pero ang Panginoon, binayan tayo 9 months naka-aircon tayo hanggang pagpasok mo sa trabaho. Amen po ba tayo dyan? Yung minsan 9 months na yun, sumusuko ka na. Una lang masaya ko eh. Pag nag-negative 6 na, hindi ko lang po alam paano magtago eh. Pero it's a blessing. Kasi yung iba sa atin na doon sa Pilipinas, hindi nila naranasan yung aircon natin. Gusto natin paranas natin sana sa kanila. Dahil yung tatawag tayo sa kanila, sana all. Diba? Yung tatawag sa, ay, ganyan pala dyan nag-i-snow. Sana matikman namin. Well, for us, it is... Masakit. Kaya nga sabi ko, guys, isipin nyo yung nakaraan nyo sa ngayon na meron tayo ngayon dito. Masasabi mo, Lord, thank you for the blessing. Thank you for the miracle. Thank you for your love. Napakalayo na namin. Biyayang biyaya, Panginoon. Punong-puno kami ng pagmamahal mo. Ipupunta lang ako sa kitchen eh. Si Brother Tani, kuha ka na ng plato. Kuha ka na ng mangkok mo. Blessing ka agad. Magluluto pa lang ako eh. Pero mga kaibigan na ganyan. God will use them to show them how they love you. Minsan gagamitin ng Panginoon yung mga hindi mo kilala nga minsan. I will teach you how to do this. If you don't know, call me. Okay, how to do this? Sabi mo, magagalit pa sa iyo eh. Pero they will teach you. Kahit nahihirapan sila. Kahit hindi sila makapagsalita ng English, they will teach you. And you know, kung iisipin nyo, walang ganun sa Pilipinas. Pagsisikapan ka. Baka murahin ka pa ng kapwa mo Pilipino nun eh. Well, hindi ko sinasabing lahat, but it happens. Isipin nyo na lang itong mga dinatnan natin sa buhay natin, mga kapatid. Minsan may iiyak ka na lang sa kwarto mo, sasabihin mo, Lord, ako. Thank you. Dati napagkakasya ko like this. Nangungutang pa ako, sinasadla ko pa ang ATM. Lord, thank you. You answered our prayer. Hindi na namin kailangan gawin yun. Lord, thank you. Di ko na kailangan bumili ng gamot ng magulang ko. Kaya ko na i-provide. Di ko na kailangan i-upangin.
Lord, thank you. Hindi ko na kailangan magrenta ng bahay. Nasa na madapdap na ako. Lord, thank you. Yung anak ko, pinagaling mo kahit malayo ako because I can provide now. Lord, thank you. You're still with me kahit mag-isa ako sa kwarto ko. I can feel your presence. So this will be my closing verse to you. Ito, mga huling baong ko para sa inyo. James 1:12. Sa lahat ng mga verse, mga kapatid, na binasa ko, ito ang pinakadulo ng aking scripture at message sa inyo. Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him. Ito ang gustong kong message na ibigay sa inyo. James 1 and verse 12. Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him. Sa dulo ng mga pagsubok, pain, trials, paghihirap, suffering, God will give you blessing. Bibigyan kanya ng korona. Bibigyan kanya ng lakas. Bibigyan niya yung hinihingi mo. Lord, ibigay mo ako doon sa pinag-pray ko. Lord, yung promise mo, nandito buhay ko. Panginoon, binago mo ako. Pagpatuloy po natin. Panginoon, makakalimot ko naman kayo. I-remind niyo naman po. Mga kapatid, the crown, ang pangako ng Panginoon yung na huwag niyo kakalimutan. Dumaan man kayo sa temptation, sa pain, sa long suffering. Long route to short route, mga kapatid. Huwag kayo matempt sumuko. Because God loves you. And He have a better plan for you. To this crowd, mga kapatid, try to close your eyes right now. I-close ko na itong preaching na to. Please try to close your eyes. Isipin nyo na lang kung gaano kapait ang Panginoon sa inyo. Gaano siya makapangyarihan sa inyo. To those troubles na sumuko ka na, lumuhod ka na, at umiyak ka na, Lord, maraming salamat din yung pinabayaan. Lord God, thank you na nandyan pa rin po kayo. Pinagabayan po kami. Thank you, Lord God, for the message that we receive, Panginoon, na hindi nyo kami nakakalimutan. That you still love us. Napakalayo na namin, Panginoon, sa dati. Napakalayo na po namin, Panginoon. Habang kami lumalayo, Panginoon, maraming salamat, ginagabayan po rin po. Let me just pray for us. Our Father, thou art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, Panginoon. Thy will be done, Panginoon. Lord, marami man kami pinagdadaanan na di namin masabi sa mga kaibigan. Bigyan niyo kami ng lakas ng loob, masabi po namin ito sa inyo, Panginoon. Bigyan niyo kami ng lakas ng loob na ilapit namin ito sa Panginoon. Mga kasalanan namin, mga trials namin, mga pain namin, Panginoon. Because we know, Father in heaven, someday, somehow, you will answer it right back. You will give us resolvation, Panginoon. You will give us answer to our prayers, Panginoon. You will not let us go, Panginoon. You were always there by our side, looking at us, guiding us, Panginoon. Lord, thank you for testing our faith, Panginoon. Because to that,
pain and suffering, we know you have a purpose. And I pray, oh Lord, this pain and suffering will change our life to the fullest, will change our life for the best of us. Na dumaan man ang bagyo sa buhay namin, dumaan man ang bagong season sa buhay namin, Panginoon, hindi po kami matatakot, Panginoon, dahil alam namin, Panginoon, hindi niyo kami pababayaan. Alam namin, Panginoon, you are there with us. Because you are our Creator, you are our Savior. You died on the cross for us to redeem the world, Panginoon. I pray, oh God, to come into our life so that the other people that doesn't know you will see how powerful you are, Panginoon. Will see how grateful you are to us, Panginoon. Na darating ang araw, magtatanungin po sila sa amin, ano pa makilala ang Panginoon Diyos sa amin sa lahat. Na someday, Panginoon, that the time will come, magkakasama kami sa langit, kasama ka, Panginoon. I pray all the verses that we read, Panginoon, that it will be our Bible verse in case of emergency na kailangan namin, Panginoon. Na kailangan na, pag nasa time na malungkot kami, nandito lang ang Biblia, Panginoon, dudukot na lang kami ng mga salita mo para pampalakas sa aming puso, Panginoon. We know, Lord, we are weak without you, Panginoon. We know, Lord, when Satan's attack us, napakahina namin, Panginoon. But I know, God, you are greater than him that attack us and hurting us, Panginoon. You are the most powerful, Panginoon. So upon this time, Panginoon, we would like to thank you for this opportunity, Panginoon, for all the mercies and miracles and joy that we receive. That what I've said, Panginoon, napakalayo na namin sa nakaraan. Teach us how to count our blessings that we receive. For this I pray in Jesus' name, our Father in heaven. Amen.